Luke chapter 5, verse 27 to 32. And basahin po muna natin yung text. Sabi doon, later, as Jesus left the town, he saw a tax collector named Levi sitting at his tax collector's booth. Follow me, sabi ni Christ, and be my disciple. Jesus said to him. So Levi got up, left everything, and followed him. Later, Levi held a banquet in his home with Jesus as the guest of honor. Many of Levi's fellow tax collectors and others guests also ate with them. But the Pharisees and their teachers of religious law complained bitterly to Jesus' disciples. Why do you eat and drink with such scum? Jesus answered them, healthy people don't need a doctor, sick people do. I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners and need to repent. Tayo po'y manalangin. Father, we thank you, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa sa mabuhay na pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon. Sa hininga na ito, Lord God. Aming dalangin, Panginoon, sa pagkakatipo namin, Lord, ay samahan kami ng inyong banal na Espiritu. At ipaunawa sa amin, Panginoon, yung mensahe na nais mong iparating sa bawat isa sa amin, Lord God. Ikaw ang siyang maitaas, ikaw ang siyang maparangalan, at matanyag, Panginoon, sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. So mga kapatid, in Luke chapter 5, verse 27 to 32, dito, sa pag-aaralan natin, mamimit natin ang isang nagngangalang Levi. Siya ay isang tax collector doon sa binasa natin, an outcast and a sinner, makasalanan, na katulad din natin. Yet, Jesus sees him, calls him, and changes his life forever. This story captures yung heart ng gospel. Jesus meets us in our guilt, transforms us by His grace, and leads us to live in gratitude. Sa New Testament, again, ito si Levi o si Matthew, no? And it looks like ito ay same person. So si Levi or si Matthew ay parehas, no? Sa Mark chapter 2 verse 14, tsaka sa Luke itong binasa natin, Jesus calls a tax collector si Levi, who is the son of Alphaeus. Sabi ni Christ sa kanya, follow him. So mamaya pag-aaralan natin bakit ganon. Bakit tinawag ni Christ si Levi at bakit ang bilis ni Levi na sumunod kay Christ. So itong si Levi, mga kapatid, ay tinatawag na Matatias, no? Matthew, or sa Matthew kasi pinangalanan niya na as Matthew, no? Sa 99 ng Matthew, pinangalanan niya na si Levi ay si Matthew. Pero yung sa Greek, ito ay si Matatias. Ang ibig sabihin nun, gift of God. Ganda pala ng pangalan ng Matthew, no? Matthew, gift of God ang pangalan. So, this passage come early in Jesus' public ministry. He has already called some of his first disciples. So, yung mga pinag-aralan natin bago itong pag-aaralan natin ngayon, tinawag ni Lord si Peter, si James, at saka si John, no? At yung ministry ng Panginoon, he healed a sick. Yung katulad ng paralyzed man. At dito din dinedemonstrate ng Panginoong Jesus yung kanyang authority to forgive sin. Now, Jesus calls Levi para sa kanyang gawain, no?
Noong panahon na yun, mga kapatid, ang tax collector, hated sila ng Jewish society. No? Galit na galit sa kanila yon. Si Levi, itong mga tax collectors na to, nagtatrabaho sila for the Roman government, na kung saan sila ino-oppress ng Jew, ng mga Hudyo noong panahon na yun. At dito, so when Jesus invites Levi to follow him and then eats with a whole group of tax collectors and sinners, nashock yung mga Pharisee at saka yung mga religious teachers. Kasi hindi nila naunawaan kung bakit yung holy man ay nakiki-associate doon sa mga makasalanan, doon sa mga masamang tao. Bakit masamang tao ang tingin nila kay Levi? Kasi nga, sa panahon na yon, ang tingin nila greedy itong si Levi. No? Nalalamang. No? Yan yung mga tingin nila. And mga kapatid, dako na tayo sa ating first point. Christ sees and calls the unworthy. Natatandaan nyo pa ba kung kailan kayo naging Christian? Hindi na, no? Kasi maraming beses ka nang lumapit pag sabi ni Pastor, lapit ka dito sa altar. Punta ka naman, lapit ka. Daming beses na. Kahit saan kang simbahan pumunta, nagtawag na naman yung ibang pastor, lapit dito, lapit ka na naman. So, ang daming beses ka na lumapit, no? At naghingi ng sorry sa Lord. Pero hindi mo alam kung kailan ka talaga naging Kristiyano. At dito, pag-aaralan natin kung paano nga ba talaga tayo tinawag ng Diyos. So, Christ sees and calls the unworthy. Verse 27 and 28, sabi doon, follow me and be my disciple. So, sabi ni Christ, sumunod ka sa akin and be my disciple. So, Levi, anong naging response niya? Got up, left everything, and follow Christ. Sumunod siya kay Christ. Bilis, ano? Bilis ng pangyayari. Hindi ito yung, ay teka muna Lord, wait lang. Tanungin ko muna yung misis ko. Ay teka Lord, tatanungin ko muna si mama at si papa. No? Pero ito, ang bilis ng pangyayari nang dumaan si Christ sa kinaroroonan ni Levi. So mayroong dalawang aspects ng God's calling. Ito'y lagi na rin namang binabanggit dito sa atin, no? Mayroong tinatawag na external call o yung outward call na tinatawag. At ito ay ang isang universal but sincere invitation ng gospel. Whenever the word of God is preached, God calls sinners. Come to me, sabi ni Christ, come to me all who labor and are heavy laden. No? Everyone who hears the gospel is truly invited to repentance and faith. Yet not all respond. Yung iba, nire-reject, no? Yung invitation na yun. Yung iba naman, delay. Teka muna, marami pa akong isinasaalang-alang. Marami pa akong bagahe. No? Delay. At yung iba, hardened. Tigas yung kanilang puso. No? Pero, hindi natin kinuklose doon lahat na wala na silang pag-asa sa buhay. Hanggang doon na lang sila. No? Kasi ganoon din naman tayo eh. Yung iba sa atin nagre-reject. Yung iba sa atin matigas ang puso. Yung iba sa atin ang tagal. No? Kasi ang tagal bitawan ng mga bagahing meron sila. Pero ang lahat ng ito mga kapatid ay nasa plano ng Diyos. May time ang Diyos sa bawat isa sa atin. And second, yung internal o yung tinatawag nating effectual call. This is the work of the Holy Spirit in the heart that makes the external call effective.
The Spirit opens the heart, illumines the mind, and grants the will to believe. So, ang ganda nung effectual, no? Calling. Kasi, hindi ko alam na si Brother Ben pala ay magiging Christian. Kasi nag-work yung Holy Spirit sa kanya. So, ganun ang effectual call. So, tingnan natin sa Heidelberg Catechism. Who is called? Sige, next. Who is called? Sino ba yung tinawag ni Lord? Si Levi. Ano si Levi? Tax collector, greedy, or ano yung naiisip mong makasalanan sa isang tax collector, contractor. So, yun, no? Sa makatuwid, siya ay makasalanan. Sinner, si Levi. Siya ay unworthy, no? And helpless. Kailangan niya ay yung magsisave sa kanya kasi wala nang patutunguhan ang buhay ni Levi. Kung mananatili siyang tax collector, sigurado, pag namatay siya, tax collector siya sa impyerno. No? Yun yung patutunguhan niya. At lahat tayo mga kapatid, doon din ang patutunguhan natin. No? Kaya pag pinag-aralan natin, at pinag-aaralan pala natin, yung misery of man, no? Sinasabi doon kung ano yung kalagayan natin sa Diyos. Sa harap ng Diyos tayo ay makasalanan. Tayo ay nagrebelde sa Kanya. At hindi natin makita yung holiness ng Diyos sapagkat nakatago yun sa atin. No? Hindi natin kaya sa sarili natin na makita yung holiness ng Diyos sapagkat natatabihan tayo ng darkness. At ganoon din ang kalagayan ni Levi, mga kapatid. Hindi niya makita ang holiness ng Diyos. But next, who calls? Sino yung tumawag kay Levi? Si Christ. Sa pamamagitan ng gospel at ng spirit, yung binasa natin kanina, yung effectual call. No? Sa question and answer 65, since then, faith alone makes us share in Christ and all His benefits. Where does this faith come from? Ang answer, the Holy Spirit produces it in our heart. So yung Holy Spirit ang nagpo-produce sa ating mga puso by the preaching of the Holy Gospel and confirms it by the use of the Holy Sacraments. So hindi ko alam kung paano kayo tinawag ng Panginoon. Pero isa lang, tinawag talaga kayo ng Panginoon for Him. So mga kapatid, kung i-imagine ninyo ang nangyayari, si Matthew o si Levi ay nakaupo doon sa kanyang booth. Hoy, bayad kayo, bayad. Ganun, bayad ng tax. Bayad bulsa. So, maraming paraan. Hindi na natin iisa-isahin kung paano siya kumikita doon, no? At kung paano niya nilalamangan yung gobyerno. So, kaya maganda rin ang buhay nito ni Levi. So, imagine ninyo nakaupo siya. Naniniwala ba kayo na ang gospel ay si Christ? Amen, di ba? Siya yung gospel. At habang nakaupo si Levi, doon sa tax booth, dumaan yung gospel. Yung gospel na i-preach sa kanya. No? Literal, si Christ yung dumaan sa kanya. Si Christ yung dumaan, sabi ni Christ, follow me. At sa buhay natin, mga kapatid, yung bawat isa sa atin, hindi ka man sinabihan ng follow me, pero yung gospel na ibinahagi sa inyo, yun yung kapangyarihan ng Diyos para ikaw ay sumunod kay Kristo. Kaya nandito ka ngayon.
Hindi ka aksidente na napunta dito kasi tinawag ka ng Diyos. Hindi man literal na si Kristo yung tumawag sa iyo, pero yun yung kapangyarihan ng Diyos, at ang kapangyarihan ng Diyos ay si Kristo, yung gospel, kaya ikaw ay narito ngayon. Tinawag ka ng Diyos, kapatid. Kung paano niya tinawag si Levi, ganun ka rin tinawag ng Diyos. And how we respond by faith, next one. How we respond by faith, which is itself God's gift. Sa question and answer 21, what is true faith? True faith, yung, alam niyo na, okay. True faith is a sure knowledge whereby I accept as true all that God has revealed to us in His Word, and at the same time, it is a firm confidence not only to others but also to me. God has granted forgiveness of sins, everlasting righteousness, and salvation out of mere grace, only for the sake of Christ's merits. This faith, the Holy Spirit works in my heart by the gospel. Kaya yung Holy Spirit, mga kapatid, ang nagiging trabaho niya sa buhay ng bawat nilalang, siya ay nagpapaunawa sa atin. Itinuturo niya sa atin kung sino si Christ. Upang yung pananampalataya natin kay Kristo ay lumago. No? Tinutulungan niya tayo at itinuturo niya sa atin na, uy, ang Savior mo, hindi na yung sarili mo, kundi si Kristo na ang iyong Savior. And yung question and answer 60, how are you righteous before God? Only by true faith in Jesus Christ, so that although my conscience accuses me that I have grievously sinned against all God's commandments, yung binabasa natin to, di ba? And have never kept any of them, and I'm still inclined toward all evil, yet God, without any merit of my own, out of mere grace, grants and credits to me the perfect satisfaction, righteousness, and holiness of Christ. As though I had never sinned nor been a sinner, as though I myself had accomplished all the obedience which Christ has rendered for me. If only I accept such benefit with a believing heart. And next, what the result? Yung justification, renewal, and gratitude. So ngayon, ikaw, si Levi ay natanggap niya din yung justification. Nung pinatawad siya ng Diyos, ni-renew yung kanyang mind and heart, at binigyan siya ng puso na may pagpapasalamat ng Panginoon. Kaya yung pagkatawag sa kanya ng Diyos, hindi yung para patigasin ang puso niya, kundi maging, yung puso niya ay maging tuon sa kanyang Savior. At ang nais ng Diyos kay Levi ay maging disciple. No? At yun din ang pagkatawag sa atin ng Diyos. Una, isi-save tayo. And then, follow Him. Kung ano man yung inuutos ni Kristo, yun yung susundin natin. In question and answer 86, since we have been delivered from our misery by grace through Christ without any merit of our own, why then should we do good works? So part ng good works, yung mga works natin noon, sige, basahin muna natin yung sagot. Because Christ, having redeemed us by His blood, is also restoring us by His Spirit into His image, so that with our whole lives, we may show that we are thankful to God for His benefits, so that He may be praised through us, so that we may be assured of our faith by its fruits, and so that by
our godly living, our neighbors may be won over to Christ. Ayun. So mga kapatid, nasa atin, kasama nung yung kaligtasan na ibinigay sa atin ng Panginoon, ang maging mabuting tao. No? Pero hindi siya makapagliligtas sa iyo. No? At yun ay resulta ng kaligtasan ibinigay sa iyo ng Diyos. Ay, kahit naman hindi ako iniligtas ng Diyos, mabuting tao naman ako. Ang dami ko namang ginagawa. Ang dami kong natulungan. No? Pero lahat ng yun, mga kapatid, ay basura. No? Kasi nagmula yung sinasabi mong good works sa iyo lang. Ay sino ka ba? No? Nung hindi ka pa nakakakilala sa Panginoon. Son of the devil. No? Yun yung katayuan natin. Yun yung kalalagayan natin. Son of the devil. Kaya yung sinasabi natin na good works, maganda yung mga ginagawa ko noon, hindi maganda yun sa Panginoon. Naging maganda lang sa Panginoon yung ginagawa mo kasi binayaran ka ng dugo ni Kristo. Kasi tinubos ka ni Kristo. So nung nasa piling ka na ng Panginoon, lahat ng mga magagandang ginagawa mo, yun ay tunay na good works. No? So why this matters? Next. Our salvation is all of grace. At yan yung ating only comfort. No? Wala nang iba. Si Christ lang, siya lang yung nag-save sa atin, siya lang yung ating Savior. At wala nang iba. Maging yung sarili natin, hindi tayong nagtitiwala na kaya nating i-save yung ating mga sarili. Kaya nga yung question and answer question and answer 1, that I am not my own but belong body and soul in life and in death to my faithful Savior Jesus Christ. Diba? Na siya yung nagbayad ng ating mga kasalanan. That belongings, mga kapatid, happens because Christ called and claimed us. Tinawag niya tayo at claim niya tayo ay sa Kanya. At yun yung fruit ng divine calling. Christ seeing the unworthy and making them His own. Kaya ikaw ay nasa God's family. Kasama ng Diyos. So sarap ng buhay ni Levi, no? Nung tinawag siya ng Panginoon. Naintindihan niya talaga. At dito din, mga kapatid, inireveal ni Christ na siya ay gracious caller. No? So, despite na tayo ay makasalanan, corrupt, greedy, and rejected by the society, yet Jesus saw us. No? Si Levi nakita niya rin. Saw him sitting at his own booth. Pero tinawag siya ng Diyos. At hindi na-earn ni Levi yung call ng Panginoon, yung pagtawag sa kanya ng Diyos. Paano niya ma-earn? Ay nandun nga siya sa kalagayan na kung saan ay kinamumuhian siya. Pero hindi niya na-earn yung pagtawag sa kanya ng Diyos. Because he didn't fix his life first. Christ's eyes saw beyond his guilt and into his potential as disciple. Kaya alam ng Diyos kung sino yung kanya
at hindi kanya. Yung mga tulog, hindi kanya. Joke. Wala naman tulog, ano? Alam nyo naman siguro yung kwentong yun. So, alam ng Diyos kung sino yung kanyang mga tatawagin. At mayroong mga tinawag ng Diyos para sa isang mission. No? Yung mga pastor, tinawag sila ng Diyos para sa isang gawain. No? Pero lahat tayo, tinawag ng Diyos para i-save. Yun yun. We are all Levi. Parehas din tayo nun. Sinners sitting at our own tax booth, defined by our failures, yet Jesus calls us, not because we were righteous, but because He is merciful. No? So, mga kapatid, nung tinawag ka ng Diyos, nasa ang kalagayan ka nun? Nasa ang kalagayan ka nun? Ako, nasa makasalanang kalagayan talaga. Nung panahon na yun, tinawag ako ng Diyos. At hindi ko alam kung nasa ang kalagayan kayo nung tinawag kayo ng Diyos. Narinig niyo ba ang sinabi ni Christ sa iyo? Follow me. Yung iba, hindi direkta yung sinabi ng Diyos na follow me, pero gospel yung kanilang narinig. At narinig nila yung invitation ng Panginoon sa pamamagitan ng gospel. Pangalawa, Christ dines with sinners and brings restoration. Sa verse 29 to 30, Levi held a banquet in his home with Jesus as the guest of honor. So many tax collectors and other guests also ate with them. So ang daming nakisalamuha sa kanila nung panahon na yun. Itong tagpo na ito mga kapatid, when Jesus dines with Levi o kay Matthew at sa ibang mga makasalanan, dito pinapakita din na yung grace ay reaches the outcasts. Sharing a meals, ibig sabihin, acceptance and fellowship. Pero, hindi porkit nakaisalamuha doon si Christ sa mga makasalanan na yun, tinotolerate niya na yung sin. Hindi. He restores them. His presence turns exclusion into belonging and guilt into gratitude. So may ginawa ang Panginoon sa buhay ng mga sinners. Pwede pala yung pastor. So kaya pa din mag-restore ng mga nasa makasalanang trabaho. Pwede na pala akong pumunta sa bar at sasabihin ko doon, oy, tanda natin mga kapatid, yung temptation, hindi natin nilalapitan. Nilalayuan natin. No? At ang Diyos, gumagawa siya ng paraan para sa kanyang mga hinirang. At ang isa doon ay ikaw. Kaya ka tinawag ng Diyos kasi gagamitin ka ng Diyos para yung iba ay maging katulad mo na makilala rin siya. Levi, yung response ni Levi mga kapatid, hosting a feast shows the grace. Dito pinapakita din na yung grace leads to joy and transformation. At itong meal na to ay nag-anticipates ng Lord's Supper. Mamaya sa Lord's Supper, where forgiven sinners again sit at Christ's table. Kaya mahalaga yung Lord's Supper sa atin. Salamat.
So napakahalaga nito mga kapatid. And Jesus saves us from all our sins and no one else can. The Lord's Supper assures us we share in His sacrifice. Kaya nga yung sa question and answer 75 ng Heidelberg Catechism, how does the Holy Supper remind and assure you that you share in Christ, one sacrifice on the cross, and all His benefits? Ang sagot, in this way, Christ has commanded me and all believers to eat of this broken bread and drink of this cup in remembrance of Him. Okay, sunod nito, communion na tayo. With this command, He gave these promises. First, as surely as I see with my eyes the bread of the Lord broken for me and the cup shared with me. So surely was His body offered and broken for me and His blood poured out for me on the cross. Pero panahon ni Matthew, hindi pa na sisira yung katawan ni Kristo. No? At doon, ipinapakita lang na yung Lord's Supper ay family meal. Paano siya naging family meal? Eh, makasalanan nga yung kasama niyang kumakain. Ni-restore ng Panginoon, no? Yung makasalanan. At in-invite ng Diyos doon sa kanyang table. Kaya yung Lord's Supper is a family meal. At napakahalaga nito. So again, bigyan lang natin ng diin na kaya't sinasabi namin na kailangan din ng maging miyembro ng panambahan. Kasi nga, dapat malaman natin at maintindihan natin na kung hindi ka miyembro ng panambahan, papaano ka makikisalo sa Panginoon? Ay, pwede naman ako sa ibang simbahan, Pastor. So, pwede ka bang mag-take ng communion dito sa kahit hindi ka member ng care? Pwede, no? Kasi member ka naman ng ibang simbahan. Ng ibang local church. Yung tunay na simbahan, no? Tunay na simbahan. Mamaya, ibang simbahan yung, ng tunay na simbahan. Pero ang binibigyan din natin dito, mga kapatid, itong Lord's Supper ay family meal. No? So, hindi mo po pwedeng kainin yung katawan at inumin yung dugo ni Kristo nang hindi ka nananampalataya sa Kanya. Kaya nga yung warning doon, di ba? May warning pa rin yung sa 1 Corinthians. Second, as surely as I receive from the hand of one who serves and actually tastes the bread and the cup of the Lord, given me a sure sign of Christ's body and blood. So surely does He Himself nourish and refresh from my soul to eternal life with His crucified body and poured out blood. No? So yun yung kahalagahan ng ating Lord's Supper at ng family. Hindi ka nag-take ng communion dahil gusto mo lang. No? Nag-take ka ng communion kasi in-invite ka na Christ to take His body and blood. Pero, yung invitation na yung mga kapatid, napakalalim nun. No? Hindi lang siya salitang invitation. Kasi yung restoration na ginawa sa atin ng Diyos ay napakalalim. No? Biruin mo, from darkness, dinala ka niya sa liwanag. No? At ikaw ay pinabanal ng Diyos. Having been redeemed by grace, we live in gratitude and do good works. In short, mga kapatid, Christ's table is open to sinners.
His fellowship restores, forgives, and renews. Those who receive His grace are called to extend that same grace to others. So, inireveal din ng Panginoon na siya ay friend ng makasalanan. No? Pero, siya rin yung judge para dun sa mga nagre-reject sa Kanya na sila. Siya yung Lord and Savior ng mga lumalapit sa Kanya. So, Levi celebrate his new life by throwing a banquet for Jesus, and he invites other tax collectors. The Pharisees are scandalized, why does he eat with such scum? But Jesus doesn't distance himself from sinners. He draws near to them. His presence at the table shows that grace welcomes the unworthy and restores the broken. Yun yung ginawa. Ang ganda lang ng naging tagpo nito ni Levi, mga kapatid. Kasi, nung ipinaramdam at pinakita sa kanya ng Diyos na siya ay sinave ng Panginoon, hindi niya sinarili yung salvation na yun. No? Nag-invite siya. Kasi alam niya yung kalalagayan nila. Alam nila yung kondisyon ng trabaho nila. No? Outcast. Kinahihiya ng mga tao. Kaya in-invite niya rin yung mga contractor, yung mga tax collector. At sa atin, mga kapatid, yun din tayo eh. No? Hindi lang naman, kaya tayo nag-i-invite kasi sila man gusto natin makakilala sa Panginoon. Kaya tayo nag-share ng Word of God, ng Gospel, kasi gusto din natin na sila man ay makakilala sa Diyos. At ganun si Levi, mga kapatid. Yung grasya, mga kapatid, doesn't just forgive. It fellowships, and Christ shares a meal with those society rejects, showing that His kingdom is built on mercy, not merit. And last, yung ating Christ heals and transforms the repentant. Healthy people don't need a doctor, sabi ni Christ. Sick people do. I have come to call not those who think they are righteous, but those who know they are sinners and need to repent. So, kaya tinatanong natin, minsan sa interview natin, na kung tayo ba ay nakadepende kay Christ. At ang sagot ng karamihan sa atin, yes. Kay Christ lang. At hindi din sa kanilang mga sarili. At dito, mga kapatid, ine-reveal ni Christ na siya yung great physician. In-explain ni Christ yung kanyang mission clearly. Sabi niya, He came for the sick, not to the self-sufficient. Those who recognize their sin find healing in Him. So, dito, mga kapatid, ang naging response ni Levi ay leaving everything and hosting Jesus. No? At ito ay isang picture ng pagpapasalamat sa Diyos. Having received grace, He now gives back in love and devotion.
Kailangan ba nating suklian si Lord sa kanyang ginawa sa atin? Hindi natin kaya, di ba? Pero yes, dahil nagpapasalamat tayo sa Kanya. Hindi niya kailangan yung sukli natin. No? Hindi niya kailangan yun. Pero, yung mag-obey ka sa lahat ng Kanyang inuutos sa iyo, ay doon mo pinapakita yung iyong pagpapasalamat sa Diyos. Hindi niya kailangan yun. Kasi, kaya ka nga niya iniligtas kasi hindi mo kaya. No? Hindi mo kayang gawin. Hindi mo kayang maging mabuti. Yung pagpapasalamat is the natural response dun sa grace. No? Natural response sa grace. So, hindi mo siya sasadyain. Kasi yung grace na binigay sa iyo ng Diyos, siya yung naging dahilan kung bakit tayo ay nagpapasalamat sa Diyos. At gumagawa at sumusunod sa Panginoon. Kasi ang tunay na repentance, mga kapatid, leads to joyful obedience. So when you know what Christ has done for you, you can't help but live for Him. So mamumuhay ka ng may pagpapasalamat sa Diyos. At gumagawa ng tapat. No? Sumusunod ng tapat sa Diyos. At yun yung naging buhay ni Levi, ni Matthew. Kaya si Matthew ay naging disipulo ni Kristo. No? Kasi sumunod siya sa Diyos ng tapat. Yes, siya pa rin ay tao na makasalanan. No? Pero pinatawad siya ng Diyos. Pero yung naging buhay nila, sumunod sila sa calling ng Panginoon. No? Ipinamuhay nila yung pagtawag ng Diyos sa salvation. Namuhay sila doon sa salvation na yon at namuhay sila ng sumusunod sa Panginoon. Kaya yung ministry na ibinigay ng Diyos sa kanila ay kanilang ginampanan. No? Nagbahagi sila ng salita ng Diyos sa iba't ibang panig at yun yung kanilang nilakaran. Kaya yung gospel, mga kapatid, nakarating sa atin. No? Dahil tinawag sila ng Diyos. At yung nowadays, yung gospel, paano makakarating doon sa mga kasuluk-sulukan ng bansa, ng lugar, ng bawat bansa, kung hindi kagagamitin ng Panginoon. Gagamitin ka ng Diyos upang yung kanyang salita ay marinig sa iba't ibang panig ng daigdig. Yung gratitude, mga kapatid, tinatransform nito yung from guilt to worship. So, papaano tayo? How can you show thankfulness today for the grace you receive? Pastor Leon, ano ka? Paano? Patuloy tayong mamuhay, ipamuhay natin yung salvation, yung gift of salvation na ibinigay sa atin. At sumunod tayo ng may katapatan sa Diyos. So, for the conclusion, mga kapatid, the gracious caller sees us in sin. Nakita ng Diyos tayo sa ating mga makasalanang buhay. And admit your need and hear His call.
The friend of sinners welcome us. Siya yung nag-invite sa atin para magsama doon sa makasama sa kanyang table. And receive His mercy and sit at His table. And the great physician heals and transforms us. At magkaroon tayo ng thankful, repentant life. Again, mga kapatid, lagi nating aminin sa Diyos na tayo ay hindi pa perfect. Yes, binayaran tayo we have a perfect Savior. Pero in this world, no, nagkakasala pa rin tayo. At kailangan nating mag-repent. Isa sa binigay sa atin ng Diyos, ang binuksan yung ating puso at yung ating labi para sabihin sa Kanya yung ating mga pagkukulang at pagkakasala. Open ang Diyos doon, nakikinig ang Diyos. And He willing to forgive. Patatawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Katulad yung sa doktor, di ba? Pag pumunta ka sa ospital, sabi mo, Dok, ang sakit ko, mayroon lang akong sipon. Pero hindi mo sinabing mayroon ka palang ubo. Ang gagamutin ni Doc, yung sipon mo lang. No? Hindi yung ubo. Pasikret-sikret ka pa eh. So yun, hindi ka magagamot ng tama kung hindi mo sasabihin sa doktor. At sa ating Panginoon, hindi ka mabibigyan ng kapatawaran kung hindi ka naghumihingi ng tamang pagpapatawad. Pwede mong sabihin, Lord, sorry. Pero wala sa puso. No? Kailangan tapat na paghingi ng sorry. Levi's story is our story. Jesus found us at our tax booth, forgave our sin, and now invite us in His mission. Mga kapatid, acknowledge your sin and stop hiding because Jesus already knows. Receive His grace, accept forgiveness and friendship He freely offers. Live in gratitude, follow Him joyfully, showing others the same mercy you've received. Let us pray.